Chapter 28. Hindi ko maiwasan na lalong magulat sa mga sinasabi nito ngayon ni Francine. Paanong may sakit si Papa Enzo? Walang nababanggit sila Mama at Papa tungkol dito. Hindi din ito nababanggit sa akin ni Mika. Isa pa, bakit ngayon lang? Kaya ba bumabagsak ang katawan nito ngayon? Sa sinabi ni Francine, bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Hindi pwedeng gamitin niya ang sakit niya para matupad ang kagustuhan nilang lahat. Paano na si Francine kung may kasal ako kay Mika? Mahal na mahal ko ang babaeng ito at hindi ko kayang talikuran siya. Ngayon pa ba na may nangyari na sa aming dalawa? Nag-uumpisa pa lang akong maging masaya sa piling niya at hindi ko talaga ma-imagine na iiwan ko ito dahil lang sa lintik na kasalan na iyan. Francine, hindi nila ako mapipilit kung ayaw ko. Wala akong ibang babaeng gustong pakasalan kundi ikaw lang. Nakikita mo ba? Nararamdaman mo ba ang damdamin na matagal ko nang kinikimkim sa puso ko? Tanong ko. Saglit itong natigilan. Kumurap ng makailang ulit bago umiling. Mahal kita. Madamdamin kong sagot. Kaagad itong napatitig sa akin. Bakas ang matinding pagkagulat sa mga mata nito. Mamahal mo ako. Paanong nangyari iyon? Tanong nito habang namililog ang mga mata dahil sa pagkagulat. Mahal na mahal kita. Matagal nang ikaw ang laman ng puso ko. Kaya nga hindi ko magawang magseryoso sa ibang babae eh. Sagot ko, hindi pwede. Hindi dapat. Sagot nito sabay iling. Pakiramdam ko biglang nanikip ang dibdib ko sa nakikita ko sa kanya ngayon. Mukhang wala nga itong pagtingin sa akin. Ayos lang kung hindi mo din ako mahal ngayon. Pero ito lang ang tandaan mo, gagawin ko ang lahat para matutunan mo din akong mahalin. Ikaw lang ang nag-iisang babae na pangarap kong makasama habang buhay kaya sana huwag mo akong bigon. Muli kong wika. Hindi ito nakasagot. Kita ko ang pagkalito sa mga mata nito nang titigan ko siya. Alam mo bang ako ang pinakamasayang lalaki ngayong gabi? Ipinagkaloob mo sa akin ang kalinisan mo. Ang swerte ko, di ba? Pagpapatuloy kong wika sa kanya. Buong pagsuyo ko siyang tinitigan sa mga mata, kaagad itong napayuko bago sumagot. No, hindi totoo iyan. Hindi mo ako mahal. Hindi dapat. Mahina nitong sagot pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig ko ang lahat ng iyon. Malungkot akong napangiti. Bakit? Dahil hindi mo kayang suklian ang pagmamahal na nararamdaman ko. Wala ba akong kahit na kaunting puwang sa puso mo, Francine? Sagot ko, parang gusto ko nang maiyak sa sobrang sakit na nararamdaman ng kalooban ko ngayon. Hindi pa nga ako nag-uumpisang manligaw busted na kaagad ako. Hindi naman sa ganoon. Alam kong hindi naman mangyayari ang gusto mong yan, Kuya Charles. Hindi tayo para sa isa't isa. Ayaw kong masaktan ang mga taong nagpalaki sa akin, which is ang iyong mga magulang. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya na ito at ayaw kong madismaya sila sa akin. Huwag mo akong mahalin. Hindi dapat. Sagot nito. Hindi ako nakasagot. Napakasakit sa puso na marinig ang mga lumalabas sa bibig nito ngayon. Bakit kailangan niya pang unahin na isipin ang ibang tao gayong nandito ako? Handa kong ibigay ang lahat, mapaligaya lang siya. Pareho kaming single. Pwede ko siyang pakasalan anytime kung gusto niya. Persigido ang magkabilang panig na may kasal kayong dalawa ni Ate Mika. Narinig ko ang pag-uusap nila kanina. May sakit si Tito Enzo at nakiusap siya na sana bago siya mawala dito sa mundo matupad ang gusto niya. Ang maipakasal kayong dalawa ni Ate Mika, sagot nito habang bakas ang sobrang lungkot sa kanyang boses. Hindi ko maiwasan na may kuyam ang aking kamao. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Hindi ko kayang talikuran si Francine. Alam kong desperado na din ito kaya niya nagawang ipagkaloob ang sarili niya sa akin kapalit ng kagustuhan nito na mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Paano na ang mga plano ko dito kung sakaling tuluyan akong matali kay Mika? Paano ang pagmamahal ko kay Francine? Umaasa ang puso ko na siya ang makakasama ko habang buhay. Magpahinga ka na muna. Malapit nang mag-umaga. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang pangako ko sa iyo. Mahahanap din natin ang tunay mong pamilya sa lalong madaling panahon, seryoso kong wika at mabagal na nagalakad patungo sa pintuan ng kanyang kwarto. Pinahit ko ang seradura at saglit na lumingon kay Francine na noon ay nakasunod lang ang tingin sa akin. Napapailing ako na tuluyan ng lumabas ng kanyang kwarto. Hindi na ako dinalaw ng antok hanggang sa mag-umaga na. Masyadong maraming bagay ang umuukupa sa isipan ko.
Pinag-iisipan ko din kung paano ko malulusutan ang kasal namin ni Micaela. Talagang hindi ako papayag. Mas gustuhin ko pa na itakwil nila ako bilang kanilang anak kaysa naman maging sunod sonyerin sa kanila. Hindi ko maiwasan na muling mapasulyap sa relo. Halos alas 7 na ng umaga. Alam kong nasa dining area na ang mga magulang ko para kumain ng agahan. Saglit lang akong nag-ayos ng aking sarili at nagpasya ng bumaba. Sasabay ako sa breakfast. Gusto ko din makita ang kalagayan ni Francine. Alam kong napuruhan ko ito kagabi at umaasa ako na sana ayos lang siya. Sana nasa dining area na din para naman muli kong masilayan ang ganda niya. May lagnat po si Francine. Hindi niya daw po kayang sumabay sa atin sa pagkain. Papasok pa lang ako ng dining area, iyon na kaagad ang narinig ko mula kay Trixie. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding pag-aalala para kay Francine. Napansin ko ang pagdako ng tingin sa akin ni Papa kaya casual akong lumapit sa kanila at isa-isa silang binati. Hinalikan ko pa si Mama sa pisngi bago ako naupo sa pwesto ko, maayos naman siya kahapon ah. Anong oras ba kayo natulog kagabi? Baka naman naparami ang pag-inom niya ng alak kaya nagkakasakit siya ngayon. Sagot naman ni Mama kay Trixie. Baka sa boses nito ang pag-aalala para kay Francine. Hindi naman po siya masyadong uminom kagabi Maria. Mas nauna pa nga siyang umakyat sa akin eh. Hindi ko po alam bakit may sakit siya. Baka napagod lang po siya at kailangan niya lang magpahinga. Muling sagot ni Trixie. Kahit na, malay ba natin? Ikaw Trixie ha, ayaw na ayaw kung umiinom ka ng alak babae ka at dapat mong ingatan ang sarili mo. Hindi magandang tingnan kapag lasengger ang isang babae. Nakakawala ng dignidad iyon, mahabang sermon ni Mama Ashley. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila at itinon ang pansin ko sa pagkain. Balak kong puntahan mamamaya si Francine sa kanyang kwarto. Ako ang dahilan kaya ito nagkasakit ngayon. Siya nga pala Charles. Maghanda ka sa Sunday, pupunta tayo sa bahay ng Papa Enzo mo. May importanteng pag-uusapan at sana sa pagkakataon na ito huwag mo akong bigwan. Kaagad akong napatitig kay Papa Ryder nang sabihin niya na iyon. Hindi ako nagulat pa. Alam ko na kung tungkol na naman saan ang pag-uusapan namin. Mabuti na din siguro na pumayag akong pumunta sa bahay nila Papa Enzo. Once and for all dapat lang na magkakaliwanagan na kami. Hindi nila ako puppet at lalong hindi nila ako dapat diktahan lalo na kung ang tungkol sa pag-aasawa ang involved. Okay darating ako, malamig kong sagot at muling itinon ang pansin sa pagkain. Pasensya ka na anak kung ikaw ang naiipit sa sitwasyon ngayon. Matagal na itong hindi na natuloy ang sasabihin ni Mama bigla kong binitiwan ng kutsara at tinidor sabay tayo. Gulat silang lahat na napatingin sa akin. Mauna na po ako. Busog na ako, matamlay kong wika at akong tatalikod na nang magsalita si Papa Ryder. Charles, sit down. Maautoridad na utos nito sa akin. May importante pa akong gagawin pa. Huwag kang mag-alala. Darating ako sa Sunday. Gusto ko din matapos na ang tungkol sa isyu na ito. Malamig kong sagot. Kaagad kong napansin ang galit sa mga mata ni Papa Ryder habang nalatitig sa akin. Maupo ka Charles. May importante pa akong sasabihin. Muli nitong utos sa akin. Hindi ko auto sinunod. Bagkus pagalit kong tinitigan ko ito sa kanyang mga mata. Tungkol po saan? Tungkol sa hiling ni Papa Enzo na makasal kami ni Mika bago siya mamatay bilang kabayaran sa lahat ng nagawa niya sa pamilya natin noon. Seryoso kong sagot. Kaagad na gumuhit ang pagtataka sa mga mata ni Mama. Pabagsak naman na naibaba ni Papa ang hawak nitong kutsara at tinidor sa pinggan na siyang nagbigay ng malakas na kalansing sa buong paligid. Charles, kailan ka pa natutong magsalita ng ganiya sa harap namin? Nawawalan ka na yata ng respeto porket kaya mo nang magbanat para sa sarili mo. Galit na wika ni Papa Ryder. Mataas ang tono ng boses nito kaya hindi ko mapigilan ang matawa ng mapakla. Totoo naman po diba? Kalayaan ko ang gusto ni Papa Enzo para maging kabayaran sa lahat ng ginawa niyang tulong noon kay Mama. Sa ilang beses niyang pagligtas sa buhay ni Mama noon mula sa sariling mong mga kamay. Galit na sagot ko. Kaagad kong napansin ang biglang pamumula ng mukha ni Papa Ryder dahil sa galit. Pero wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang mailabas kung ano ang nasa saloobin ko ngayon. Abat, bastos ka na talaga. Galit na sigaw ni Papa Ryder.
Kaagad itong lumapit sa akin at sinapak ako. Sapol ang aking panga. Kaagad akong nahilo at napaupo sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig ay ang pagsigaw ni Mama para awatin si Papa. Tumayo pa ito at kaagad akong dinaluhan. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala habang galit na nilingan si Papa. Hindi ko maiwasan ang lalong pagsiklab ng galit sa puso ko. Hindi ko lubos maisip na magagawa ako nitong saktan ngayon dahil lang sa gusto nilang may kasal ako kay Mika. Kung saan ako humantong sa ganitong edad sa kanila ako didiktahan sa gusto nila. Pues, nagkakamali sila. Tingnan natin kung sino ang mas matigas sa amin. Wala akong pakialam kung mamamatay man na hindi matupad ni Papa Enzo ang kanyang last wish. Ryder, ano ba? Pwede mo naman kausapin ang anak mo nang walang sakitan na mangyayari. Galit na sigaw naman ni Mama. Kaagad na nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa mga mata nito. Nilapitan din ako ni Trixie at tinulungan na makatayo. Bakas sa kani-kanilang mukha ang awa. Bastos na ang anak mo Ashley. Masyado nang lumaki ang ulo niyan. Hindi niya ba nakikita kung ilang beses kung pinagsisisihan lahat ng kasalanan na nagawa ko sa iyo? Bakit kailangan niya pang ungkatin ang nakaraan? Bakit kailangan niya pang ipamuka sa akin ang lahat ng kagaguhan kong nagawa noon? Tandang padamdam panipit. Galit na sigaw ni Papa Ryder. Kaagad kong naikuyom ang aking kamao. Dahan-dahan akong tumayo at seryosong tinitigan ito. Kailangan nating ungakitan dahil iyan ang dahilan kung bakit persegido si Papa Enzo na may kasal kami ni Mika. Hindi kayo nakikinig sa gusto ko. Ayaw ko kay Mika at ako ang pipili ng babaeng nakakasama ko habang buhay. Sagot ko, lalong naningkit ang mga mata ni Papa Ryder sa galit. Aktong susugurin ulit ako nito pero kaagad itong napigilan ni Mama Ashley. Umiiyak na din si Trixie habang pinapanood kami. Ang unfair naman kasi. Bakit ba kailangang ako ang magbayad sa utang na loob ng pamilya natin sa kanya? Akala niyo po ba ganoon lang kadali ang magpakasal sa babaeng hindi mo gusto? Uulitin ko, hindi niyo ako pwedeng diktahan ako ang pipili ng babaeng makakasama ko habang buhay. Seryoso kong sagot at kaagad silang tinalikuran. Ilang beses pa akong tinawag ng umiiyak na si Mama Ashley pero hindi ko na pinansin pa. Walang patutunguhan ang pag-uusap naming ito ngayon. Alam kong hindi nila ako pakikinggan. Mas pabor pa sila sa gusto ng ibang tao kumpara sa akin na anak nila. Sobrang sakit dahil hindi ko akalain na mangyayari ito sa amin. Alam kong malaking kalapastangan ang ginawa kong pagsagot-sagot sa sarili kong mga magulang. Pero wala na akong pagpipilian pa. Hindi man lang sila marunong makinig kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanila na ayaw kong pakasal kay Mika. Mas pinapaboran pa nila ang Lorenzo na iyon. Bakit ayaw na lang niyang mamatay ng tahimik kung talagang may sakit siya? Bakit kailangan niya pang pakialaman pati ang buhay ko? Direko akong umakyat ng hagdan. Nagpasya akong dumaan na muna ng kwarto ni Francine. Nag-aalala din ako sa kalagayan nito. Katulad kagabi hindi na ako nag-abala pang kumatok. Kaagad akong pumasok ng kwarto nito at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Francine. Nakahiga pa din ito sa kanyang kama habang balot na balot ng makapal na comforter ang buong katawan nito. Masama daw ang pakiramdam mo. Ipapakuha kita ng makakain para makainom ka ng gamot. Wika ko habang naglalakad palapit sa kanyang kama. Unti-unti itong damilat at hindi nakaligtas sa paningin ko ang namamaga nitong mga mata. Halatang galing ito sa matinding pag-iyak. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng habag sa kanya. Parang bigla akong kinain ng matinding konsensya. Sa hitsura ngayon ni Francine, mukhang pinagsisisihan na nito ang nangyari sa amin kagabi. Katunayan lang na wala talaga itong pagtingin sa akin. Ano ang nangyari sa mukha mo Charles? Imbes na sagutin ang tanong ko kanina iba ang lumabas na kataga sa bibig nito. Wala sa sariling naidampi ko ang isa kong palad sa pisngi ko. Sa parte kung saan tinamaan ng sapak ni Papa Ryder kanina. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang makaramdam ako ng sakit. Tiyak na may pasa ako sa parteng iyon. Mabuti nga at hindi umuga pati ang ngipin ko, huwag mo nang pakialam pa. Wala ito, sagot ko sabay upo sa gilid ng kama nito. Matiim ko itong tinitigan sa mga mata kaya lang kaagad itong nag-iwas ng tingin sa akin. Marahan naman akong napabuntong hininga. Nasapak ka ni Papa Ryder dahil nagtangka ka na naman na huwag sundin ang gusto nila. Sabi ko naman sa iyo persegido silang lahat ng may kasal kayong dalawa ni Ate Mika,
wika nito na bakas ang lungkot sa kanyang boses. Kahit ilang sapak pa ang matinggap ko sa kanya hindi ko susundin ang gusto nila. Ikaw lang ang gusto kong maiharap sa dambana Francine. Seryoso kong sagot. Napansin ko ang mariin na pagpikit nito bago sumagot. Hindi pwede. Kalimutan mo na ang nararamdaman mong iyan sa akin. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi man tayo tunay na magkadugo pero magiging immoral pa rin ang tingin sa atin ng ibang tao. Mga magulang mo ang nagpalaki sa akin at hindi ako gagawa ng hakbang na makakasakit sa damdamin nila. Malungkot na sagot ni Francine. Let's see Francine. Habang tumatagal, nagbabago ang takbo ng panahon. Ito lang ang tandaan mo, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa akin mahal kita at gagawin ko ang lahat para matutunan mo din akong mahalin, seryoso kong sagot. Mapakla itong napangiti. Ilang sandali din nakatahimikan ang namayani sa aming dalawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hawakan ang kamay nito pero mabilis itong pumiksi. Kaagad akong nakaramdam ng lungkot. Pwede mo na akong iiwan. Gusto kong matulog na lang muna, matamlay nitong muling wika sa akin. Sigurado ka bang ayos ka lang? Sorry, nawala sa isip ko kagabi na magdahan-dahan. Hindi ko din kasi akalain na ganito ang magiging epekto sa iyo ang mga nangyari sa atin kagabi. Mahinahon kong wika sa kanya. Kaagad itong umiling. Handa kong gawin ang lahat mahanap lang ang tunay kong pamilya. Mawawala din ang sakit na nararamdaman ko ngayon, pero ang pangungulila ko sa tunay kong mga magulang hindi mawawala iyon hanggat hindi ko sila matagpuan. Kaya sana Kuya Charles, tuparin mo ang hiling ko sa iyo. Please. Bakas ang lungkot sa boses na wika nito. Pakiramdam ko lalong nadurog ang puso ko sa mga narinig ko sa kanya ngayon. Dahan-dahan akong tumango. Yes, promise, magpagaling ka ngayong araw. Aalis ako at uumpisahan ko na ang pagpapahanap sa kanila. Sagot ko, masuyo itong tinitigan tsaka nagpasya akong tumayo at naglakad palayo sa kanyang kama. Akmang maglalakad na ako patungo sa pintuan ng kwarto nito nang biglang bumukas iyon. Iniluwas si Mama Ashley kasama si Trixie na may bitbit na pagkain. Mabuti naman at nandito ka din Charles, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Seryosong wika ni Mama Ashley sa akin. Natigilan ako. Muli akong napalingon kay Francine at kita ko ang kaba sa mga mata nito. Sabagay, pareho naming hindi alam kung narinig ba nila Mama ang pinag-uusapan namin. Well, kung narinig man nila wala akong choice kundi aaminin sa kanila ang totoo. Mabuti na din yun para matapos na ang lahat ng ito. Tungkol saan po? Tanong ko. Sumulyap muna si Mama kay Francine bago sumagot. Tungkol sa mga nangyari ngayon, sagot ni Mama. Hindi ako nakaimik. Naramdaman ko na lang ang pag-alis nito sa harap ko at naglakad patungo sa kinahihigaan ni Francine. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Ano ba kasing nangyari sa iyong bata ka? Hindi ka naman basta-basta tinatamaan ng sakit ah. Tanong ni Mama kay Francine, sumulyap muna si Francine sa akin bago sumagot. Pasensya na po kayo Maria. Hindi ko din po alam kung bakit bigla akong tinamaan ng trangkaso. Hindyang paumanhin ni Francine sabay iwas ng tingin. Kaagad naman dinaman ni Mama ang noo nito. Napailing pa ito. Kapag hindi pa hamupa ang lagnat mo pagkatapos mong makainom ng gamot ipapatawag ko na ang family doctor natin. Kailangan kang masuri. Maayos naman ang kalagayan mo kahapon pero bakit bigla kang naging ganyan ngayon? Isa pa, buong gabi ka bang umiyak? Bakit sobrang maga naman yata ng mga mata mo? Wika ni Mama sabay puna sa hitsura ni Francine. Muli itong nag-iwas ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba kaya ang magiging reaksyon ni Mama kapag malaman niya ang nangyari sa amin ni Francine. Magagalit kaya ito? Tahimik akong nakatayo dito sa garden. Hinihintay ko si Mama na puntahan ako dito dahil may importante daw itong sasabihin sa akin. Pagkatapos nito balak kong umalis. Kakausapin ko ang investigador na minsan ko na din inutusan noon na hanapin si Trex. Panibagong misyon ang ipapagawa ko sa kanya ngayon. Iyon ay ang mahanap ang tunay na mga magulang ni Francine. Alam kong unfair ito para sa pamilya ko. Alam kong napamahal na sa kanila si Francine. Ganoon din naman ako. Kung ako lang talaga ang masusunod, ayaw ko talaga itong gawin pero nakapangako na ako sa kanya. Ayaw kong bigon ang babaeng mahal ko. Charles, kaagad akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Mama Ashley.
Naglalakad ito palapit sa akin habang nababakas ang lungkot sa kanyang mukha. Nahihirapan man na nakikita ko ito sa ganitong sitwasyon pero wala akong magagawa. Kailangan ko silang tikisin para sa sarili kong kalayaan. Kailangan ko pong makaalis kaagad. May importanteng appointment na naghihintay sa akin sa opisina, panimula kong wika dito. Malungkot akong tinitigan ni Mama bago ito sumagot. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Sana huwag kang magkimkim ng sama ng loob sa papa mo. Naiintindihan ko din naman ang nararamdaman mo anak. Kung pwede nga lang na huwag na lang na tama na. Kaya lang. Your Papa Enzo is dying. Ito ang last wish niya sa amin. Actually pagkabalik pa lang nila dito sa Pilipinas, napag-uusapan na ito palagi nila Ryder nagkasundo sila na kapag umabot ka ng 30s at wala pa ring asawa kayong dalawa ni Mika ang ipapakasal. Mahabang kwento ni Mama, hindi ako nakaimik. Mahal na mahal ka ng Papa Enzo mo. Itinuring ka na din niyang parang anak. Halos siya ang kasama mo noon habang lumalaki ka. Kaya nga Papa, ang naging tawag mo sa kanya eh. Alam kong mahirap ito para sa iyo anak, pero napakahirap bigon ang kahilingan ng isang tao na malapit ng mamaalam dito sa mundo. Muling wika nito, pigil ko ang sarili ko na magpakita ng kahit na anong reaksyon dito. Hanggang maari ayaw kong magalit sa harap ng aking mahal na ina. Mas malaki ang respeto ko dito dahil saksi ako sa hirap na napagdaanan nito noon. I'm sorry, pero buo na ang desisyon ko. Walang kasalan na mangyayari. Malamig kong sagot, kaya mo ba akong bigon Charles? Kahit na para sa akin na lang. Sagot nito, Ma, anak niyo ako. Sana sa pagkakataon na ito, pakinggan niyo naman kung ano ang gusto ko. May iba akong babaeng gusto at siya lang ang pakakasalan ko, sagot ko. Kaagad na everyone ang pagkagulat sa mukha nito. Hindi makapaniwalang napatitig ito sa akin. May bago kang girlfriend, bakit hindi mo siya ipinapakilala sa amin? Sagot nito, natigilan ako. One of this day makikilala niyo din siya. Isa siya sa dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon sa gusto niyo. Sagot ko, gusto ko siyang makilala. Ipakilala mo siya sa aming dalawa ng papa mo para hindi ka na niya kulitin patungkol sa kasal niyong dalawa ni Mika. Baka kapag malaman din ng Papa Enzo mo na may girlfriend ka na baka magbago din ang isip niya, sagot nito. Kaagad akong natigilan. Tumitig ako kay Mama Ashley tsaka umiling. Sa palagay niyo po ba kapag gagawin ko iyon magbabago ang isip nila? Kilala ko si Papa, hindi na magbabago ang desisyon noon. Lalo na kung naka-oo na siya kay Papa Enzo, sagot ko. Bakit ayaw mong subukan? Malay mo naman diba? Sagot nito. Hindi na kailangan Maria. Ayaw kong pati ang babaeng mahal ko madamay sa gulo ng pamilya natin ngayon. Sagot ko at tumayo na. Malungkot na tumitig sa akin si Mama. Nilapitan ko ito at hinalikan sa pisngi. May kliyente na naghihintay sa akin ngayon. Mag-usap na lang po tayo muli palem mo dito. Ayaw ko sanang umalis ng mansion ngayon. Gusto kong alagaan si Francine para masiguro na ayos lang siya. Pero kung ganitong nagbabangayan lang naman kami ng mga magulang ko dito sa mansion mabuti nang umiwas na muna ako. Walang patutunguhan kung palagi kaming nagpapang-abot. Lalo na si Papa Ryder. Hanggat maaari ayaw kong mawala ang respeto ko sa kanya, kahit ano pa ang mangyari, ama ko pa rin at gusto ko siyang igalang sa kabila ng panggigipit na ginawa niya sa akin ngayon. Pagdating ko ng opisina kaagad kong tinawagan ang investigador na uutusan ko para hanapin ang tunay na pamilya ni Francine. Gusto ko nang maibigay sa kanya ang hiling niya. Wala na akong pakialam pa kung ano man ang mararamdaman ng pamilya ko kung sakaling malaman nila ito. Kakababa ko lang ng tawag nang biglang bumukas nagpintuan ng opisina. Hindi ko maiwasan na magulat. Kabilin-bilinan ko kasi sa aking mga staff, lalo na sa aking secretary na huwag magpapapasok ng kung sino-sino dito sa loob ng aking opisina na walang pahintulot mula sa akin. We need to talk. Kaagad na bungad sa akin ng seryosong si Mika. Naiinis akong tumitig dito. Doktor ka diba? Professional kang tao. Hindi ba naituro ng eskwelahan or ng mga magulang mo na kumatok muna bago pumasok sa lugar na hindi nyo pag-aari? Inis kong wika. Inismiran lang ako at kaagad na naupo sa upuan na nasa harap ng aking working table. We need to get married as soon as possible, imbes na sagutin ang sinabi ko ngayon lang iba ang namutawi sa labi nito. Kasal, nagbibiro ba ito?
Akala ko ba hindi din siya sang-ayon sa litseng kasalan na iyan? Kidding. Ano ang nakain mo at nagbago bigla ang takbo ng kukuti mo? Huwag mong sabihin na affected ka sa dying wish ng tatay mo. Naiinis kong sagot, wala na akong pakialam pa kung masasaktan man ito sa sinabi ko ngayon. Kaunting-kaunti na lang talaga at mauubos ang respeto ko sa daddy nito. Hindi ako pumunta dito para makiapagbiruan sa iyo, Charles. I mean it. Kailangan nating magpakasal at sundin ang gusto nila daddy. Sagot nito. Nginisihan ko ito. At bakit? Sabihin mo sa akin. Ano ang dahilan mo at bakit biglang nagbago ang isip mo? Don't tell me na bigla kang na-in-love sa akin. Nang iinis kong sagot. Matalim ako nitong tinitigan bago ito nagasalita. Kailangan ko makuha ang pamamahala ng hospital namin. Hindi ako papayag na ibebenta niya iyon bago siya mamatay. Malaki ang sakripisyo na ibinigay ko sa hospital na iyon. Bago pa ako naging doktor, pangarap ko nang mapasakamay iyon. Hindi ako papayag na basta na lang niyang ibenta at mawawala ng saysay lahat ng paghihirap ko. Seryosong sagot nito. Kaagad akong napangisi. Baliw na nga ang daddy mo. Wala na sa ayos ang takbo ng utak niya. Ibang-iba na siya sa dating Papa Lorenzo na nakilala ko. Sagot ko, hindi ko maiwasan na malungkot. Mamamatay na nga lang siya, puro papahirap sa ibang tao ang ginagawa niya. Bakit niya ba ito ginagawa? Wala na din naman saysay kung tutuusin dahil hindi na siya magtatagal dito sa lupa. Kapag may kasal tayo, ililipat niya kaagad sa pangalan ko ang pag-ari ng hospital. Dream come true para sa akin iyon. Don't worry, since mag-asawa tayo, may karapatan ka sa kalahati na iyan. Magiging conjugal property iyon at bibigyan kita ng karapatan sa pamamalakad ng hospital. Maghahati din tayo sa income which pabor sa iyo, hindi ba? Muling wika nito. Muli akong napangisi. Kung sa ibang tao siguro niya sinabi ang ganitong klaseng proposal, baka pumayag ka agad. Pero iba ako, hindi ubre sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. Kaya kung magbanat ng buto para kumita ng sariling pera. Which is nagawa ko na. May sarili na akong negosyo na galing sa pinaghirapan ko. Still no. Hindi ko kailangan ng dagdag asset na iyan. Maghanap ka na lang ng ibang lalaking pakakasalan ka at pakisabi sa daddy mo na lubayan niya na ako. Masyado na siya kamong nakakaabala sa amin, inis kong sagot sa kanya. Kaagad itong napatayo. Naningkit ang mga mata nito sa galit. Hindi pwedeng humindi ka, Charles, ikakasal tayo sa ayaw at gusto mi. Galit na wika nito. Halos sumigaw na ito dahil sa galit. Nakalimutan na yata ang pagiging doktor. Nawalan ng poise at halos umusok na ang ilong sa sobrang galit, kaagad naman akong napatayo. Hindi mo ako mapipilit sa gusto niyo. Umalis ka na. Seryoso kong sagot sabay turo sa pintuan ng opisina. Kaagad naman ako nitong nginisihan. Dahil ba kay Francine? Kaya ba ayaw mong magpakasal sa akin dahil sa kanya? Mahina nitong tanong. Kitang-kita ko ang pagiging desperada sa mukha nito. Natigilan naman ako lalo na nang mapansin ko na may naglalarong mapang-uyang ngiti sa labi nito. So, tama nga ako, diba? Francine is the main reason kaya todo tanggi ka. Paano kaya kung sasabihin ko sa kanilang lahat ang tungkol dito? Ano kaya ang mararamdaman ng mama mo? Nakangisi nitong tanong. Humakbang pa ito palapit sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Hindi ko naman maiwasan na mapatiimbagang. Bina-blackmail mo ba ako? Inis kong tanong dito. Nang aasar itong tumawa. Iyan ba ang nararamdaman mo ngayon? Hindi ba pwedeng desperado lang ako na makuha ko lang lahat ng gusto ko? Don't worry, Charles, wala akong pakialam kung maging kabit mo man ang tuldok. I don't know kung ano ang itatawag ko sa kanya. Tuldok. Hindi mo naman siya kapatid, diba? Hindi kayo magkadugo. Tuldok. Pero napakapangit pa rin tingnan sa mga mata ng ibang tao na may relasyon kayong dalawa. Immoral dahil anak na ang turing sa kanya ng buo mong pamilya. Dinadala niya din ang apelyido ng papa mo, natatawa nitong wika. Naikuyong ko ang aking kamo. Pigil ko ang galit na nararamdaman ko sa kanya ngayon. Hanggat maaari ayaw kong manakit ng babae physically. How dare you? Wala kang alam sa nararamdaman ko sa kanya kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Galit kong sagot. Alam kong noon pa man patay na patay ka na sa kanya. Halatang halata ka na, Charles.
Nasabi mo na ba sa kanya iyan? Nagtapat ka na ba sa kanya or baka naman may nangyari na sa inyo? Tanong nito. Nanlilisik ang mga mata habang sinasabi niya ang katagang iyon. Hindi ako nakasagot. Makahulugan ako nitong tinitigan. Tumawag sa akin ang mama bago ako umakyat dito. After natin mag-usap pupunta ako sa inyo. Titingnan ko ang kalagayan ni Francine, muling wika nito. Hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Muli itong nagpakawala ng malakas na tawa. Sa tingin ko sa iyo ngayon mukhang guilty ka ah. Tama nga ako. Bilib na talaga ako sa iyo Charles kahit sino, hindi nakakaligtas sa kamandag mo. Kahit na ang babaeng mga magulang mo na ang nagpalaki. Patuyan itong wika. Shit, subukan mo lang na sabihin ito sa kanila. Subukan mo lang Micaela, mahal ko si Francine at balak ko siyang panagutan. Galit kong sigaw. Halos lumabas na ang ugat sa leeg ko dahil sa matinding galit. Muli itong humakak. Panagutan. Malabong mangyari iyon sa ngayon. Hindi ako papayag na hindi ka magpakasal sa akin. Galit na sigaw nito. At sino ka para diktahan mo ako sa gusto ko? Hindi mo ako mapipilit kung ayaw ko Mika. Sagot ko. Wala kang choice kundi sundin ang gusto ko Charles. Kung ayaw mong magkagulo ang pamilya mo makiayon ka sa akin. Kahit ngayon lang. Kailangan mapasakamay ko ang hospital kung hindi sisiguraduhin kung malalaman ng pamilya mo ang sekretong tinatago mo. Galit na wika nito. Ngayong huling-huli na kita, gamitan ko ang alas na iyan para hindi ka makawala sa akin. Masisira ang kinabukasan ni Francine at tiyak na kamumuhian siya ng mga magulang mo. Makakatangap siya ng masasakit na salita at baka palayasin pa siya. Kaya mo bang makita na unti-unting nasisira ang kinabukasan niya dahil sa kagagawan mo? Galit na sagot nito. Shit, galit na sigaw ko. Humalaklak ito. Ngayon ko lang na-realize, ang bilis mo talagang mahuli. Hindi pa man tayo nagsasama sa iisang bubong mukhang alam na alam ko na ang kahinaan mo. Don't worry, hindi ko sasabihin ang lahat ng ito sa pamilya o sa kahit kanino basta sumunod ka lang sa gusto ko ngayon. Magpakasal tayo. Inis nitong sagot. Naninangkit ang mga matang tinitigan ko si Mika. Mukhang wala na akong kawala sa babaeng ito. Hindi ko akalain na malalaman niya ang ginawa namin kagabi ni Francine. Tuldok. Mahal ko si Francine at mahal ko din ang pamilya ko. Lalo na si Mama. Handa kong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa babaeng mahal ko pero hindi ko alam kung sa paanong paraan na walang masasaktan. And of course, kapag kasal na tayo, iwasan mo na si Francine. Ayaw ko naman na maging katawa-tawa sa paningin ng ibang tao. Magsasama tayo ng parang tunay na mag-asawa at ayaw kong niluluko ako kahit na hindi natin mahal ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ako Charles? Muling wika nito. Naninangkit ang mga matang tinitigan ko si Mika. Hindi natin mahal ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ako Charles? Muling wika nito. Naninangkit ang mga matang tinitigan ko si Mika. Ibang-iba na ang tingin ko ngayon dito. Nawala na sa mukha nito ang mabait na Mika. Ang palangiti na si Mika tuwing nakikita ako. Hindi ko pa nga siguro masyadong kilala ang ugali nito. Marahan akong napabuntong hininga. Mukhang wala na akong kawala pa sa iyo Mika. Pues, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Magiging mag-asawa tayo at magkakaroon ako ng karapatan sa lahat ng ari-arian mo. Lalo na sa lintik na hospital na iyan. Gigil kong sagot. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa ginagawa niyang panggigipit ngayon. Sure so, mag-ready ka na. Sa Sunday ay set na ang kasal natin. Nakangisi nitong muling wika at tumalikod na. Nasundan ko na lang ito ng tingin hanggang sa makalabas ng opisina ko. Para akong biglang nawalan ng lakas. Unti-unti akong napaupo sa aking swivel chair habang nakapikit. Muling lumitaw sa balinatataw ko ang mukha ni Francine at malungkot akong napnajeti. Sana hindi na lang kita pinatulan kagabi. Hindi sana magkakaroon ng dahilan si Mika na ipilit ang gusto niya, mahina kong bulong. Mukhang walang patutunguhan ang pagkakagusto ko kay Francine. Mukhang hind na madugtungan ang mga nangyari sa amin kagabi. Ayaw kong maging unfair sa kanya. Lumalabas din na mapagsamantala ako. Masyado pang bata si Francine na pumasok sa ganitong klaseng gulo. Maghapon akong nagmumok dito sa opisina. Pakiramdam ko na wala ng saysay lahat ng pagsisikap ko ngayon. Malabo nang mapasa akin habang buhay ang babaeng pinapangarap ko.
Nakipagkasundo na ako kay Mika na magpakasal kami at hindi na pwedeng umatras pa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na ulit ako nagtangkapang umuwi ng mansion. Iniiwasan ko din na muling makita si Francine. Kinumusta ko ang kalagayan nito sa pamamagitan ni Trixie at sinabing maayos na ito. Balik eskwela na at balik din sa normal ang buhay. Sunday araw ng pagpunta namin sa bahay ni Papa Enzo para i-finalize na ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Mika. Wala akong choice kundi umuwi ng mansion para sabay-sabay na kaming pumunta sa bahay nila Micaela. Isuot mo ito anak. Kailangan formal ang iyong kasuotan pagpunta natin doon. Para naman lalong matuwa sa iyo ang Papa Enzo mo, nakangiting wika ni Mama sabay abot sa akin ng mensuits ang tie. Hindi na ako nag-abala pang nagtanong. Kinuha ko iyon at mabilis na nagpaalam para pumasok sa loob ng kwarto at isuot ang mga iyon. Napasulyap pa ako sa pintuan ng kwarto ni Francine. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Gustong-gusto ko man siyang katukin pero natatakot ako sa sarili ko. Isa pa, nangako ako na iiwasan ko na siya. Ikakasal na ako at ayaw kung ako ang isa sa mga dahilan para tuluyan na masira ang buhay niya. Mabilis akong nagbihis. Nagtaka pa ako dahil masyado naman yatang formal ang suot ko ngayon. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon at nagpa siya nang lumabas ng kwarto. Alam kong hinihintay na ako nila Mama at Papa. Pagkalabas ko ng mansion ay kaagad kong nakita sila Mama at Papa na matiyagang naghihintay sa akin malapit sa kotse. Kaagad akong naglakad palapit sa kanila at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pidgel na pagngiti ni Papa Ryder. Congratulations Charles and thank you dahil pumayag ka. Nakangiting wika ni Papa. Isang tipid ng ngiti ang isinukli ko dito bago binalingan ng tingin si Mama. Bakas nagpag-aalinlangan sa mukha nito. Matutunan mo din siyang mahalin anak. Mabait si Mika at hindi siya mahirap mahalin, wika nito sa akin. Hindi na ako umimik pa. Binuksan ko na ang pintawan ng kotse at pinona ko na silang pinasakay sa loob. Tahimik lang ako buong biyahe. Hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan. Bakit parang may mali? Pagdating namin sa bahay nila Papa Enzo nagulat pa ako dahil ang daming nakaparadang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Marami ding mga bisita kaya nagtatanong ang mga matang napatingin ako kay Mama Ashley. Today is your wedding day. I am sorry. Sana hindi mo kami ipahiya sa mga bisita Charles, sagot nito. Parang biglang nayanig buong pagkatao ko dahil sa narinig ko ngayon. Napatitig pa ako kay Papa na noon seryosong nakatingin sa akin. Pakiramdam ko biglang nang inag ang buo kong pagkatao. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko ngayon lang. Wedding day. Nagbibiro po ba kayo? Sagot ko. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan ni Mama sa pisngi. Tintigan ako sa mga mata bago nagasalita. Charles the first no na mahirap para sa iyo ito. Pero napag-usapan na ito ng dalawang pamilya. Promise, matutunan mo din mahalin si Mika. Magiging masaya ka sa piling niya. Mabait siya anak at mula bata pa kilala na siya ng pamilya natin, wika nito. Lalong sumikip naman ang nararamdaman ng puso ko. Ganito na lang ba kadali sa inyo para diktahan ako sa lahat ng desisyon ko sa buhay? Lalo na sa pagpili ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sagot ko. Natigilan si Mama at ilang saglit lang ay gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi nito bago napasulyap kay Papa Ryder. Ganyan din naman kami ng Mama mo noon anak. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na nag-umpisa kami ng Mama mo sa pagiging stranger diba? Hindi talaga siya ang bride ko pero tingnan mo kami ngayon. Masaya kaming nagsasama at mahal namin ang isa't isa. Sagot ni Papa Ryder. Malungkot akong nagpakawala ng pilit ng ngiti bago sumagot. Sana lang hindi natin pagsisisihan lahat ng mga desisyon na nangyari ngayon. May iba akong mahal at hindi ko alam kung simula ngayon araw, magiging masaya pa ba ako. Sagot ko at humakbang ng papasok sa loob ng gate ng bahay. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nagkakasayahang mga bisita. Welcome to our family Charles. Masayang masaya ako dahil tuluyan ka ng maging bahagi ng pamilya namin. Nakangiting salubong sa amin ni Papa Enzo. Kung titingnan mukhang wala naman itong sakit. Oo, at nangangayayat ito pero maliban doon wala na akong nakita na kahit na anong kakaiba sa kanyang katawan. Kahawak kamay pa nito ang kanyang asawa na si Tita Rona.
Napansin marahil nito na wala man lang akong naibigay na reaksyon kaya naman sila mama at papa ang binalingan niya ng tingin. Pakiramdam ko biglang nawala ang respeto ko sa kanya na ilang taon ko ding iniingatan sa kaloob-looban ng puso ko. Muli kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Kaagad nadama ko ang tingin ko sa isang partikular na tao. Si Francine, katabi nito si Trixie at may mga kausap silang kasing idaran lang din nila. Mukhang ako lang yata ang hindi masaya sa pagtitipon na ito. Napansin ko pa ang paglingon ni Francine sa gawi ko. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito nang titigan niya ako. Parang bigla naman piniga ang puso ko sa nakikita ko sa kanya ngayon. Kung pwede nga lang nayakapin ko siya at sabihin sa kanya na ayos lang ang lahat. Na hindi siya dapat malungkot ng ganito. Kung pwede nga lang na ilayo ko siya sa lugar na ito para matapos na ang lahat ng paghihirap namin. Mag-uumpisa na po ba ang seremonya? Pwede nang pamwesto ang groom malapit sa altar. Narinig kong wika ng isang babae. Siguro ito yung organizer. Hindi ko na hinintay pa na ang mismong pamilya ko ang magsabi sa akin noon. Kusa kong inihakbang ang aking mga paa papunta sa ginawa nilang altar. Sa bawat hakbang ko pakiramdam ko para akong bibitayin. Durog na durog ang puso ko habang walang tigil ang pagsulyap kay Francine. Napansin ko pa ang pagtulo ng luha sa mga mata na siyang pa-impol naman niyang pinunasan kaagad. Nag-umpisa ang seremonyas ng kasal. Of course, wala akong naintindihan at wala din akong pakialam. Ni hindi nga ako nag-abalang tingnan ang bride ko habang naglalakad sa wedding aisle dahil abala ang mga mata ko sa kakatitig sa gawi ni Francine. Bakit napakalungkot naman yata niya? Sa ilang araw na hindi kami nagkita parang ang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Masyado ba niyang dinibdib ang nangyari sa amin? Pinagsisisihan niya ba ang lahat-lahat? Lalong sumakit ang kalooban ko sa isiping iyon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang dagok na ito sa buhay ko. Ipapakasal na nga ako ng pamilya ko sa babaeng hindi ko gusto pagkatapos hindi ko man lang naramdaman na mahal ba ako ng babaeng mahal ko. Ako na yata ang pinakamalas na tao sa mundo. Parang gusto kong mag-walk out na lang at lumayo ng tuluyan kung ganito man lang. Charles, napukaw ako sa aking malalim na pag-iisip nang marinig ko ang pagtawag ni Mika sa pangalan ko. Napatitig ako sa kanya at ngayon ko lang napansin na nasa harap ko na pala siya. Iniaabot ng daddy niyang baliw na may pasimuno ng lahat ng ito ang kanyang kamay sa akin. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga bago ko inabot iyon. Alagaan mo ang anak ko, Charles. Alam kong magiging mabuti kang asawa sa kanya at magiging masaya kayo habang buhay. Nakangiti nitong wika. Pigil naman ako sa sarili kong mapaismid. Tinapik muna ako nito sa balikat bago nila kami iniwan ni Mika dito sa harap ng altar. Focus, huwag na huwag kang gumawa ng hakbang na ipahiya ang pamilya ko, Charles, kung hindi malalaman ng lahat ang sekreto mo, mahinang bulong ni Mika sa akin habang paarap kami sa pari na magkakasal sa amin. Hindi ko na ito sinagot pa. Baka magtalo pa kami kapag papatulan ko pa ito. Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari ang pangarap nilang lahat na masayang pagsasama namin ni Mika. Handa kong harapin ang impyernong pagsasama naming ito bilang isang mag-asawa. Masasanay din siguro ako sa sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon. Simula ngayon, ayaw ko nang maging mabait. Wala nang dahilan pa para maging masaya. Wala nang dahilan pa para magsikap. Simula bukas, kukuha ako ng tao na hahalili muna sa akin sa pamamalakad ng mga negosyo ko. Babagsak man ang mga iyon o hindi, wala akong pakialam. Puputulan ko na din ang pangako ko noon sa sarili kong ama na ako ang mamahala sa sariling negosyo nito. Ang Sebastian Logistics Inc. Hindi na kailangan. Hindi din ako interesadong manahin ito. Wala nang dahilan pa para magsipag ako. Wala nang saysay ang lahat ng pinaglalaban ko. Nag-umpisa at natapos ang kasal namin na wala akong naintindihan. Para akong isang sanga ng kahoy na nasa ilog na palutang-lutang lang. Sumasabay sa agos ng mga pangyayari. Bahala na ang bukas. Kung pwede nga lang tumigil na ako sa paghinga, gagawin ko. Kung totoo man ang sinasabi nilang destiny, hindi ito katanggap-tanggap para sa akin.